Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Namumukadkad ang mga bulaklak, umaawit ang mga ibon tunay ngang dumating na ang tagsibol. Sa isang tahimik na munting tahanan, maririnig ang masayang pag-awit ni Shangguan Kinyan habang palundag-lundag na naglalakad. Halatang napakaganda ng kanyang pakiramdam. Oh! Sinabi ni Uncle Shangguan na nitong nakaraang taon ay palaging malungkot si Binibining Shangguan. Kaya nag-alala ako at naparito upang samahan ka. Pero mukhang mali pala ang aking inakala. Ang saya-saya mo ngayon. Mukhang wala naman pala akong dapat ipag-alala, hahaha. Napahinto si Shangguan Kinyan at lumingon na may ngiti. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Murong Xue, ang tanyag na immortal healer ng Timog na Lupain, kasama ang kanyang tagapaglingkod na si Zuer. At Murong, nandito ka rin pala. Masayang tumakbo si Shangguan Kinyan at mahigpit siyang niyakap. Marahang hinaplos ni Murong Xue ang kanyang buhok. Nanganganib ngayon ang hilagang lupain, at dahil nagtutulungan ang apat na lupain, syempre hindi rin magpapahuli ang Timog na Lupain. Ngumiti si Zuer habang pinagmamasdan ang dalawa. Binibining Shangguan, sabik na sabik kayong makita ni Binibining Murong. Noong huli kaming pumunta rito sa hilagang lupain para kumuha ng mga halamang gamot, lagi niyang sinasabing gusto niyang bumisita sa silangang lupain upang makita kayong muli. Ngunit dahil sumiklab ang kaguluhan dito sa hilaga, napilitan ang clan head na magmadaling pumunta rito. Plano sana ni Binibining Murong na puntahan muna kayo sa silangang lupain bago sumama sa angkan ng Shangguan patungong hilaga. Ngunit pagdating namin sa silangan, nalaman naming nauna na pala kayong bumiyahe rito. Kaya agad kaming humabol. Napakalayo ng inikot namin para lang makita kayo. Nabagbag ang damdamin ni Shangguan Kinyan. Bumitaw siya sa yakap at hinawakan ang malalambot na kamay ni Murong Xue. Ate, ang dami mong pinagdaanan para lang makita ako. Paano ko naman mababayaran ang kabutihan mo? Umiling si Murong Xue. Wala iyon kumpara sa hirap na pinagdaanan niyo ni Uncle Shangguan upang mabawi ang soaring sword mula sa gitnang lupain. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Munting kapatid, ganoon ba ako kaliit sa paningin mo para hindi mo man lang sinabi ang napakalaking pangyayaring ninakaw ang banal na espada niyo? Bukod sa alyansa ng apat na lupain, napakalapit ng ugnayan ng ating dalawang angkan. Hindi kami kailanman manonood lamang habang nasa panganib kayo. Kinailangan ko pang pumunta sa silangang lupain upang malaman ang lahat. Doon ko lang nalaman ang mga panganib na hinarap nyo bago kayo nagtungo rito sa hilagang lupain at sa Sea Bright Sect. Salamat sa langit at ligtas kayong lahat. Kung may nangyari sa iyo, hindi ko alam kung paano ko iyon matatanggap. Hindi ba't malaking paglapastangan iyon sa pagkakaibigan ng ating dalawang angkan? Muling niyakap ni Shangguan Kinyan si Murong Xue. Huwag ka nang magalit, ate. Kasalanan ko ang hindi pagsasabi sa iyo. Pero hindi lang ako ang dapat mong pagalitan. Sino? Si Ama. Napahagikik siya. Nang manakaw ni Shangguan Fion ang soaring sword, may nagmungkahi na humingi tayo ng tulong sa Murong clan. Pero tumanggi si Ama. Sinabi niyang problema iyon ng ating angkan at hindi dapat idamay ang iba. Kapag nalaman daw ng buong mundo na hindi man lang namin nabantayan ang sarili naming espada, pagtatawanan lamang tayo. Paano raw tayo makakatulong sa iba kung hindi man lang natin mapangalagaan ang sarili nating banal na espada? Napabuntong hininga si Murong Xue. Ganyan niya si Uncle Shangguan, sobrang pinapahalagahan ang dangal. Tama, hindi ba? Ate Murong, siguraduhin mong mapagsasabihan mo ang matigas kong ama. Napailing lamang si Murong Xue. Paano ko naman gagawin yon? Nakakatanda siya sa atin. Isa pa ni. Umiti siya ng bahagya. Sa tingin ko, ginawa iyon ni Uncle Shangguan alang-alang din sa aming angkan. Wala pang tuwirang digmaan noon sa pagitan ng Timog na Lupain at ng Gitnang Lupain. Dahil dito, malaya pa akong nakakapasok sa Sword Star Empire. Kung nakisangkot kami sa usapin ng ninakaw na espada, siguradong marami ring problema ang idudulot nito sa amin. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit hinahangaan ko ang ugali ni Uncle Shangguan. Ayaw niyang idamay ang iba sa sarili niyang pasanin. Tumango si Shangguan Kinyan. Tama ka. Ang Shangguan clan ay kilala sa katuwiran. Ang Murong clan naman ay sagisag ng katarungan. Kahit magkalayo ang ating mga lupain, tayo ang pinakamahusay na halimbawa ng kabutihan sa limang lupain.
Kaya naman napakalapit ng ating dalawang angkan. Hahaha, masasabi nating magkapareha tayo sa kasikatan. Napangiwi si Murong Xu. Ha? Mabilis namang tinakpan ni Xiangguan Qinyan ang kanyang bibig. Wala. Ang ibig kong sabihin magkapareha tayo sa katapangan at katarungan, parang magnanakaw na hindi mapaghiwalay ay. Lalo siyang nainis. Kasalanan iyon ng lalaking iyon. Siya ang sumira sa paraan ng pagsasalita ko. Napataas ang kilay ni Murong Xu. Lalaking iyon? Siya ba ang sinasabi ni Uncle Xiangguan na 1 taon mo nang hindi makalimutan? Namula ng husto si Xiangguan Qinyan. Sinabi pala yon ni Ama. Tumango si Murong Xu. Hindi siya nagdetalye. Ang sabi lang niya ay may nakilala ka sa gitnang lupain at simula noon ay palagi ka ng malungkot. Pero sa nakikita ko ngayon hindi simpleng paghanga lang iyon. Munting kapatid. Mukhang lubos ka ng umiibig. Ano ka ba? Biro ni Murong Xu. Dati napakahinhin mong magsalita. Ngayon hindi ka na makapagsalita ng maayos. Mukhang pati paraan niya ng pagsasalita ay ginaya mo na. Sigurado akong prangka ang lalaking iyon. Mas lalo pang namula si Xiangguan Qinyan. Hindi naman. Medyo prangka lang talaga siya magsalita. Kung ikukumpara siya sa pinsan mong si Xiangguan Yulin. Humigpit ang tingin ni Xiangguan Qinyan. Ang taksil na yon. Hindi man lang siya karapat dapat magsuot ng sapatos ng lalaking iyon. Napailing si Murong Xu. Tunay ngang bulag ang pag-ibig. Wala ka ng pag-asa. Narinig ko kay Uncle Xiangguan na masama ang ugali ni Xiangguan Yulin, pero kilala siya sa buong 5 lupain dahil sa kanyang lakas at kagwapuhan. Kung hindi man lang siya karapat dapat magsuot ng sapatos ng lalaking iniibig mo, ibig sabihin ay napakahigit pa ng lalaking iyon. Hindi ako naniniwala. Talagang bulag ka na sa pag-ibig. Nagmatigas si Xiangguan Qinyan. Ate Murong, wala ka lang talagang alam. Buong angkan ng Xiangguan ang nakakita sa kakayahan niya. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Ama. Purihin pa nga siya ng purihin ni Ama. Kung ikukumpara sa kanya, walang-wala si Xiangguan Yulin. Oh, nakikipagtalo ka pa sa akin ngayon? Tinatawag mo pa akong makitid ang isip. Mukhang kailangan kitang kilitiin para matauhan. Nakangiting iniunat ni Murong Xu ang kanyang mga kamay at agad sinimulan ang pangungulit. Humahalakhak na umiwas si Xiangguan Qinyan. At Murong. Tama na. Hindi ko na ulitin. Hindi pala ako bulag. Makitid lang ang isip ko. Mas lalo pa siyang kiniliti ni Murong Xu. Talaga bang ang masasama niyang ugali lang ang natutuhan mo? At ipinagtatanggol mo pa rin siya? Patuloy ang kanilang habulan habang tawanan ng tawanan. Sa tabi naman ay masayang nanonood si Zwier. Binibini. Binibining Xiangguan. Galing. Tuloy lang. Hahaha. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang malinaw at malalim na tinig ang biglang umalingaw-ngaw. Sa timog ay tumutubo ang punong pulang munggo, tuwing tagsibol ay hitik sa bunga. Sana'y mamitas ka ng marami sapagkat iyan ang sagisag ng pag-ibig. Biglang tumigil ang dalawang dalaga. Sabay silang napalingon sa pintuan. Tap-tap. Isang lalaking nakasuot ng mahabang kasuotan, maayos ang pagkakatali ng buhok, at taglay ang tindig ng isang marangal na iskolar ang dahan-dahang pumasok. May hawak siyang isang bulaklak ng snow plume. Nagulat si Murong Xu. Aoyang Changqing. Lumabas ka na pala sa iyong pagsasanay. Napangiti si Xiangguan Qinyan. Ikaw pala ang pinakatanyag na alagad ng hilagang lupain, si Ouyang Changqing. Ilang beses na akong nakapunta rito pero ngayon lang kita nakita. Magalang na yumuko ang binata. Binibining Xiangguan, halos buong panahon ay nasa saradong pagsasanay ako. Kaya natural lamang na hindi pa tayo nagkikita. Pagkatapos ay lumingon siya kay Murong Xu. Xu. Matagal na tayong hindi nagkita. Iniabot niya ang bulaklak. Ang snow plume na ito ay para sa'yo. Hindi iyon tinanggap ni Murong Xu. Masyado pang maaga para tawagin mo akong Ate Xu. Ngumiti si Ouyang Changqing. Bakit naman? Ngayong ganap nang gumaling ang aking ama at panauhin ngayon ng si Bright Sec ang iyong kapatid. Hihilingin ko sa aking ama na formal na hingin ang iyong kamay sa iyong kapatid. At kapag pumayag siya, maaga nating idaos ang ating kasal. Mas lalo pa siyang umiti. Hahahan. Ano?
Nagulat si Xiangguan Qinyan habang salit-salitang tinitingnan sina Murong Xue at Aoyang Changqing. Pagkaraan ng ilang sandali ay napangiti siya. Ate, ang galing mo palang magtago. Hindi mo man lang sinabi sa akin na may minamahal ka na, samantalang panay pa ang panunukso mo tungkol sa akin. Mukhang makakapag-inuman na tayo sa kasal mo. Ano ba nang pinagsasabi mo? Sinamaan siya ng tingin ni Murong Xue bago hinarap si Aoyang Changqing. Brother Aoyang, nakalimutan mo na ba ang ating naging kasunduan? Hindi kailanman. May pagmamalaking sagot si Aoyang Changqing. Maabot ang kalangitan, yayanigin ang 5 lupain, hihigit sa lahat ng tao, at magpapasakop lamang sa isang tao. Napangiti si Murong Xue. Kung ganoon, alin na sa 4 na iyan ang natupad mo na? Isa pa lamang. Mataas ang noo niyang sumagot. Ngunit ang natitirang 3 ay panahon na lamang ang hinihintay. Dahil lamang nauna ako, hindi ibig sabihin ay malayo pa ang mga yon. Kung hindi pa man tayo maaaring magpakasal, maaari naman muna tayong maging magkasintahan sa pamamagitan ng formal na kasunduan. Bahagyang natawa si Murong Xue. Napakalaki ng tiwala mo sa sarili. Ano ang dahilan? Itinaas ni Aoyang Changqing ang kanyang dibdib. Simple lamang. Alam mo kung sino ang aking ama. Si Aoyang Lingshan, ang pinakamalakas sa hilagang lupain at may hawak ng Heaven Sealing Sword. Hindi ba't sa akin rin naman ipapasa ang banal na espada? Umiling si Murong Xue. Ang 5 banal na espada ay hindi otomatikong namamana ng sariling pamilya. Ang tunay na batayan ay kakayahan. Tumango si Aoyang Changqing. Tama ka. Pero kahit alisin pa natin ang aking ama sa usapan, sino ba ako? Ako ang kampiyon sa paligsahan ng mga alagad sa hilagang lupain. Ako ang pinakamahusay na disipulo ngayon. At balang araw, ako rin ang hahalili kay ama bilang pinakamakapangyarihan sa hilagang lupain. Hindi ba, Sister Xue? Hindi sumagot si Murong Xue. Bahagya lamang siyang tumango. Lalong lumawak ang ngiti ni Aoyang Changqing. Kapag naging pinakamalakas ako sa hilagang lupain, natural na yayanig ang 5 lupain sa aking pangalan. At paano naman ang huling layunin? Mausisang tanong ni Xiangguan Qinyan. Kung napakataas ng mga pangarap mo, sino pa ang taong mananatiling mas mataas kaysa sayo? Si Invincible Sword ba? Mukhang siya lang naman ang posible. 10,000 taon na siyang hindi natatalo at malamang ilang libong taon pa bago mangyari iyon. Napangiti ng may pangungutya si Aoyang Changqing. Binibining Xiangguan, masyado mo akong minamaliit. Ako ang taong nakatakdang hatiin maging ang kalangitan. Kapag lubos kong naunawaan ang espada ng Heaven Sealing Sword, mawawala na ang pagiging invincible ni Bai Liuqian. Napailing si Murong Xue. Iyan ang pinakaayaw kong klase ng tao. Labis ang kumpiyansa sa sarili. Parang lahat ng mayayabang na anak mayaman sa mundo. Hindi mo pa nga nakakaharap si Invincible Sword, ipinagmamalaki mo nang malalampasan mo siya. Kabaliwan iyon. Ngunit hindi pinansin ni Aoyang Changqing ang puna. Si Xiangguan Qinyan naman ay muling nagtanong. Kung magiging mas mataas ka pa kay Invincible Sword, sino naman ang taong mananatiling higit sayo? Ngumiti si Aoyang Changqing at tumingala sa langit habang magalang na pinagdikit ang mga kamay. Hindi ba't malinaw iyon? Pinakamahalaga ang pamilya. Kahit gaano pa ako kalakas, anak pa rin ako ng aking ama. Siya lamang ang taong mananatiling higit sa akin. At kapag natalo ko si Invincible Sword, natural na mas mataas na ako sa lahat ng iba. Napabuntong hininga si Xiangguan Qinyan. Ngayon ay lubos na niyang naunawaan ang nararamdaman ni Murong Xue. Kaya pala sinabi mong madali lang ang 4 mong pangarap. Ikaw at ang ama mo lang pala ang hindi nagbabago. Ang iba ay nakadepende na lang sa kung paano mo gustong isipin. Hindi nakadepende. Matigas na sagot ni Aoyang Changqing. Nakatadhana. Umikot ang mga mata ni Murong Xue. Kung ganoon, bumalik ka na lang kapag ang mga nakatakda mo ay naging totoo na. Hinawakan niya ang braso ni Xiangguan Qinyan. Halika na, Sister Yan. Mas gusto ko pang marinig ang kwento tungkol sa lalaking iniibig mo kaysa makinig sa walang katapusang pagyayabang niya. Napailing lamang si Xiangguan Qinyan at sumunod. Sa kanilang likuran ay malakas na sumigaw si Aoyang Changqing. Sister Xue! Magtatagumpay ako. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa mukha mo. Iyon lamang ang nais isipin ni Murong Xue. Bigla namang may tumawang malakas.
Changqing, naniniwala ako sa iyo. May isang pamilyar na tao ang biglang lumapit at hinawakan ang balikat ni Ouyang Changqing. Matagal na tayong hindi nagkita. Napakalaki na ng ipinagbago mo. Nasa ika-8 antas ng Soul Harmony Stage ka na. Wala kang katulad sa iba pang 3 lupain. Napakalayo ng mararating mo. Mas lalong lumaki ang ngiti ni Ouyang Changqing. Brother Murong. Matagal na rin kitang hindi nakita. Napahinto si Murong Xue at napabuntong hininga. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gusto kang gawing bayaw ng kuya. Ano no sinabi mo, sir? Wala. Lumapit siya at bahagyang yumuko. Ngayong nandito ka na, ibig bang sabihin ay wala pa rin kayong nakitang bakas nila? Agad nagdilim ang mukha ni Murong Lee. Huwag mo nang ipaalala. Para silang mga multo. 6 na buwan nang hinahalughog ng Sea Cloud Sect ang buong lugar ngunit wala pa ring bakas. Siguradong matagal na silang umalis roon. Kaya napilitan na rin akong bumalik. Nagtatakang nagtanong si Shangguan Qinyan. Sino ba sila para hindi sila mahuli kahit ni Ardent Sun Sword God? Nagulat din si Ouyang Changqing. Kasama na ang Brother Murong at ang buong Sea Cloud Sect sa paghahanap pero wala pa ring makita. Paano nangyari yon? Pwede mo ba kaming ikwento tungkol sa kanila? Ipapatawag ko ang lahat ng 5 sekta. Isa-isahin namin ang bawat tao. Hindi kami titigil hanggat hindi sila nahahanap. Umiling si Murong Lai. Huwag na. Mas lalo lamang gugulo ang hilagang lupain. Nakatago ngayon ang grupo ni Invincible Sword. Kapag nagkaroon ng malaking kaguluhan, sila lamang ang makikinabang. Tumango si Murong Xue. Tama. Ang tunay nating kalaban ay si Bai Liutian. Hindi kailangang magpakalat ng malaking paghahanap dahil lamang sa 3 tao. Napaisip si Ouyang Changqing at kalaunan ay sumang-ayon. Muling nagsalita si Shangguan Qinyan. Ibig bang sabihin hindi sila tagagitnang lupain? Sino ba talaga sila? Napabuntong hininga si Murong Xue. Ang lalaking iyon ay tuso na parang demonyo. Nagdulot siya ng libo-libong pagkamatay sa gitnang lupain bago biglang naglaho. Ngayon naman ay lumitaw siya rito sa hilagang lupain kasama ang isang eksperto na kayang makipagsabayan sa aking kuya. Hindi namin alam kung ano talaga ang pakay niya. Ngunit isang bagay ang sigurado. Isa siyang napakapanganib na tao. Nagulat si Shangguan Qinyan. Kahit si Brother Murong ay hindi siya nahuli. Sino ba talaga siya? Umiling si Murong Xue. Hindi rin namin alam ang tunay niyang pagkatao. Ang alam lang namin, sa gitnang lupain ay ginamit niya ang pangalang Gu Yifan. Ano? Halos mapasigaw si Shangguan Qinyan. Mabuti na lamang at napigilan niya ang sarili. Ngunit biglang namutla ang kanyang mukha. Siya pala yon. Bakit siya hinahanap ng Murong Clan? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Habang magulong umiikot ang isip niya, lalo pa itong pinalala ni Ouyang Changqing. Sa pangalan pa lang, alam ko ng masamang tao siya. Hindi pa ako nakarinig ng mas pangit na pangalan kaysa riyan. Napailing si Murong Xue. Sa tingin mo ba gagamit ng tunay na pangalan ang isang taong gumagawa ng masasamang bagay? Nagkibit balikat si Ouyang Changqing. Hayaan na. Hindi rin naman natin siya mahahanap agad. Peke na nga ang pangalan, maingat pa siyang nagtatago. Mas mabuti pang ituon ko ang pansin ko sa sarili kong misyon. Ngumiti si Murong Xue. At ano naman ang misyon mo? Pinagkatiwalaan ka ni Sect Leader Ling na mag-imbestiga ng kahina-hinalang tao. Sa ugali mong iyan, baka matakot lang silang lahat at magsitago. Bahagyang bumagsak ang balikat ni Ouyang Changqing. Sister Xue, huwag mo naman akong maliitin. Si Sect Leader Ling mismo ang nag-ata sa akin. May bagong karaban na dumating mula sa Qian Clan, isa sa 3 pinakamalaking angkan ng mga mangangalakal sa hilagang lupain. Pakiramdam ni Sect Leader ay may kakaiba sa kanilang tagapangasiwa. Si Qian Fan. Inutusan niya akong magsiyasat tungkol sa kanya. Qian Fan eh. Lalong namutla si Shangguan Qinyan. Naalala niyang iyon mismo ang pangalang sinabi ni Zhu Fan sa kanya. Hindi man siya sigurado kung iyon nga ang tunay nitong pangalan, alam niyang iyon ang pangalang ginagamit nito ngayon. Naku! Kakapakiusap lang niyang ilihim ko ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi pa nga nagtatagal, pinaghihinalaan na agad siya. Ngayon pa'y pati sina Brother Murong at Ate Murong ay hinahanap na siya. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamay.
Ang lalaking iyon. Talagang hindi marunong tumigil sa pagbibigay sa akin ng alalahanin. Habang nakikita ng lahat ang labis na pagkabalisa at pagkataranta ni Shangguan Qinyan, nagkatinginan sila ng may pagtataka. Hindi napigilan ni Murong Xu na magtanong. Yanner, anong nangyari? May problema ba? Agad namang umiling si Shangguan Qinyan at pilit nang umiti. Hindi, wala naman. May bigla lang akong naalala na napakahalagang bagay na kailangan niyong malaman. Nabigla lang talaga ako kaya napasigaw. Huwag ninyo akong tingnan ng ganyan. Hahaha. Pilitan ang kanyang tawa, ngunit hindi maitago ang pagkailang sa kanyang mga mata. Napakamot sa baba si Murong Li. Akala ko tuloy ay kilala mo si Steward Qian. Bahagyang natigilan si Shangguan Qinyan bago mabilis na umiling. Brother Murong, biro naman iyan. Bakit ko naman makikilala ang isang mangangalakal mula sa Northern Lands? Nang banggitin lang ni Brother Aoyang ang pangalan niya, may naalala akong nakakalungkot na bagay. Nagkataon lang talaga. Hing! Todo ang kanyang pagsisikap na pagtakpan ang kanyang reaksyon. Sa kabutihang palad, hindi na yon pinansin ng iba. Umiti si Murong Xu habang bahagyang tinutukso siya. Yanner, malaki ka na pero napakadali mo pa ring mataranta. Sa ganyang ugali, baka mahirapan kang makapag-asawa. Agad namang niyakap ni Shangguan Qinyan ang braso ni Murong Xu. Hindi na ako mag-aasawa. Sasamahan ko na lang si Sister Xu habang buhay. Hihi! Magiliw na hinaplos ni Murong Xu ang kanyang ulo habang nakangiti. Nang makita ni na Murong Li at Aoyang Changqing ang pagiging malapit ng dalawang dalaga, napailing na lamang sila. Maya-maya ay naging seryoso si Murong Li. Yanner, ano ba ang napakahalagang bagay na gusto mong sabihin? Sabihin mo lang, baka makatulong ako. Nag-atubili si Shangguan Qinyan. Ang totoo, ayaw sanang ipaalam ito ni ama sa iba. Pero nitong mga nakaraang araw, sobrang nababalisa siya dahil dito. Kaya nag-aalala na rin ako Biglang naging seryoso ang mukha ni Murong Li. Tungkol kay Brother Shangguan. Kung pati ang pinuno ng Shangguan clan ay hindi ito masolusyonan, siguradong napakabigat ng problemang iyan. Sabihin mo sa amin ang lahat. Nag-alangan si Shangguan Qinyan bago muling nagsalita. Pero Brother Murong, huwag na huwag mong sasabihin kay ama na ako ang nagsabi. Alam mo naman kung gaano niya pinapahalagahan ang dangal ng aming angkan. Tahimik na nakinig ang lahat. Samantalang si Ouyang Changqing ay tila lalo pang naengganyo. Siyempre. Hindi namin babanggitin ang pangalan mo. Sa totoo lang, gusto ko ring malaman ang lihim ng isang napakalaking angkan. Hing! Sinamaan siya ng tingin ni Shangguan Qinyan bago napabuntong hininga. Sa totoo lang nabawi nga namin ang soaring sword mula sa central area Pero wala na itong silbi. Nagulat ang lahat. Ano? Napabulala si Murong Li. Isa sa 5 divine sword ng 5 lupain. Ang sandatang kayang humati ng bakal, lumaslas ng kalangitan at dumurog ng lupa na sira. May tao bang kayang gumawa nyon? Mabilis na umiling si Shangguan Qinyan. Hindi mismong espada ang nasira. Ang sword spirit nito ang nasilyuhan. Hindi na nito mailabas ang tunay na kapangyarihan ng divine sword. Isa na lamang itong magandang palamuti. Mabigat siyang napabuntong hininga. Halos 1 taon nang sinusubukan ni ama at ng 3 venerables na alisin ang selyo pero wala pa rin silang nagagawa. Napakalakas ng pagkakaselyo. Wala silang makitang paraan para mabuksan ito. Kaya naisip kong humingi ng tulong sayo. Tahimik na napatitig si Murong Li bago biglang sumigaw. Napakahangal ni Brother Shangguan. Hindi lang Eastern Lands ang maapektuhan ng bagay na ito. Paano niya ito nagawang itago sa amin? Lahat tayo ay alam kung gaano kalakas ang Invincible Sword. Kung wala ang Soaring Sword, paano natin siya mapipigilan? Salamat at sinabi mo ito sa amin. Kung hindi, malalaman na lang namin sa mismong labanan na wala palang silbi ang Soaring Sword. Iyon ang tunay na kapahamakan. Agad siyang lumingon kay Aoyang Changqing. Changqing, sabihan mo agad ang ama mo na makipagkita kay Shangguan Fixyong. Pagkatapos ay tumingin siya kay Murong Xu. Sir, pupunta tayo ngayon din Kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Napakabulag naman ng matandang iyon. Dahil lang sa pagpapahalaga sa dangal ng kanilang angkan. Inilalagay niya sa panganib ang buong alyansa.
Galit na galit si Murong Li habang mabilis na lumipad patungo sa tinutuluyan ng Shangguan clan. Tahimik namang sumunod sina Murong Xui at Zuier. Dahil hawak na ni Dan Qingshen ang Divine Sword ng Western Lands. 3 Divine Sword na lamang sana ang maaaring humarap sa Invincible Sword. Ngunit kung wala ng silbi ang Soaring Sword, 2 na lamang ang natitira. At 2 Divine Sword ay hinding-hindi sasapat upang mapigilan ang pinakamalakas na Sword God. Hindi lamang dahil sa sariling lakas nito, kundi dahil hawak rin nito ang isa pang Divine Sword. Napakamot sa ulo si Ouyang Changqing. Brother Murong, may ipinagagawa pa sa akin ang sect leader. Hindi man lang lumingon si Murong Li. Kung tungkol lang iyan sa pagsisiyasat sa kahina-hinalang tao, pwede iyang maghintay. Mas mahalaga ang Soaring Sword. Sabihin mo agad sa ama mo. At tuluyan na siyang naglaho sa kalangitan. Tumango si Ouyang Changqing at agad ding umalis sa kabilang direksyon. Sa huli, si Shangguan Qinyan na lamang ang naiwan. Palihim siyang lumina sa paligid. Nang matiyak na wala nang nakatingin, mabilis siyang tumakbo. Ngunit hindi patungo sa direksyon ng iba. Kapatawarin mo ako, ama. Ikaw lang ang naisip kong dahilan para mailayo sila. Kailangan kong balaan ang demonyong iyon. Malapit na siyang mabunyag. Samantala, pagkaalis ni Zufan sa pinakamataas na lumulutang na isla, nagtanong-tanong muna siya ng direksyon bago lumipad patungo sa pinakamababang isla upang hanapin ang kanyang mga kasama. Sa isang liblib na bahay na nakatayo sa tahimik na lugar, marahang umiihip ang malamig na simoy ng dagat. Ngunit wala siyang panahon upang pagmasdan ang tanawin. Agad siyang pumasok sa bakuran at kumatok gamit ang tansong door knocker. Mula sa loob ay isang maingat na tinig ang sumagot. Sino iyan? Mahinang sumagot si Zufan habang lumilinga sa paligid. Ako ito. Steward Ken. Bahagyang bumukas ang pinto. Sumilip ang isang lalaking halatang nag-ingat. Ngunit nang makilala niya si Zufan, agad niyang binuksan ang pinto at pinapasok ito. Pagkapasok ni Zufan, mabilis niyang sinuri ang buong silid. Nang makitang naroon ang lahat ng kanyang tauhan, saka siya nagtanong. May nangyari ba? Umiling si Bailiyuyu habang inuunat ang kanyang katawan. Wala naman. Ikaw lang ang ipinatawag ni Ling Yuntian para tanungin. Huwag mong sabihing may naibunyag ka. Biglang dumilim ang mukha ni Zufan. Nagulat si Bailiyuyu. Huwag mong sabihin totoo. Ikaw na kilalang tuso at napakatalino. Ikaw na ipinadala pa ng Patriarch kasama ko. Hindi mo kinaya ang isang simpleng Ling Yuntian. Napabuntong hininga si Zufan. Madaling kausapin ang matandang iyon dahil wala naman kaming alitan. Pero si Ling Yuntian, napakamasusi niyang tao. Isang maliit na pagkakamali lang. Magdududa na agad siya. Ano pa ba ang magagawa ko? Biglang sumingit si Bailiyuyu habang nanlilisik ang mga mata. Hoy! Sino ang tinawag mong matanda? Ulitin mo nga. Napailing si Zufan. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Pagkatapos ay tumingin siya sa iba. Kayo naman. May natuklasan ba kayo habang narito sa Sea Bright Sect? Agad na lumapit ang isa sa mga bantay at magalang na yumuko. Sir. Habang papunta kami rito, nakipag-usap kami sa ilang mga disipulo. May sapat na kaming impormasyon tungkol sa lugar. Ang Sea Bright Sect ay binubuo ng 3 lumulutang na isla. Beyond Heaven Island, Mid-Heaven Island, at Beneath Heaven Island. Ang pinakamataas na isla ang tirahan ng pinakamahalagang tao ng sekta. Naroon din ang mga eksperto mula sa 3 lupain. Iyon din ang lugar na pinanggalingan nyo. Tahimik na tumango si Zufan. Nagpatuloy ang bantay. Ang Mid-Heaven Island ang tirahan ng mga disipulo at ilang nakatataas. Naroon din ang mga disipulong ipinadala ng 3 lupain. Samantalang ang Beneath Heaven Island, kung saan tayo ngayon, ang lugar para sa mga ordinaryong panauhin at mga outer sect disciple. Bahagyang kumunot ang noo ni Zufan. Iyon lang ba? Wala nang iba? Bago pa makasagot ang bantay, biglang nagsalita si Bailiyuyu. Meron pa. Ngunit ngayon, wala na ang dati niyang mapagmataas na tono. Lubha siyang seryoso. Ang Sea Bright Sect ay parang isang napakalaking kulungan.
Madali kang makapasok. Pero napakahirap ng makalabas. Kahit para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Zufan. Bakit? Si Bailiyu ay isang Sword King na walang kinatatakutan. Minsan pa nga ay mag-isa niyang sinalakay ang Son Sisek at nakipagpatayan upang buksan ang kanyang daraanan. Kahit harapin niya ang Ardent Sun Sword God, alam niyang makakatakas pa rin siya anumang oras. Ngunit ngayon, siya mismo ang nagsasabing mahirap makatakas sa Sea Bright Sect. Dahil dito, lalong naging mabigat ang pakiramdam ni Zufan. Nagpatuloy ang bantay. Sir, mas nakakatakot ang Sea Bright Sect kaysa sa inaakala natin. Tahimik lamang si Bailiyu kaya ang bantay ang nagpatuloy. Tama ang sinabi ng Frigid Rain Sword King. Ang Sea Bright Sect ang may pinakamalakas na barrier sa buong 5 lupain. Kahit isang Sword King hindi ito kayang sirain. Kapag nabunyag ang ating pagkakakilanlan, lahat tayo matitrap sa loob. Napakunot ang noo ni Zufan, bakas ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ang pinakamalakas na barrier. Iyong kahit isang Sword King ay hindi kayang basagin. Lahat ay napayuko. Muling nagsalita si Zufan. Ang gitnang lupain ang pinakamakapangyarihan. Doon matatagpuan ang pinakamaraming henyo at mga bihasang Array Master. Kung ganoon, bakit hindi sila ang nakagawa ng pinakamalakas na barrier? Bakit ang hilagang lupain pa na mas mahina at salat sa yaman? Sumingit si Bailiyu. Dahil nasa kanila ang Heaven Sealing Divine Sword. Biglang kumislap ang mga mata ni Zufan. Ibig mong sabihin konektado ang barrier sa banal na espada. Tumango ang isa sa mga tauhan. Tama po, sir. Batay sa aming investigasyon, ang buong barrier ng Sea Bright Sect ay umaasa sa kapangyarihan ng Heaven Sealing Sword. Walang sinuman sa 5 lupain ang tunay na nakaalam kung gaano kalakas ang 5 banal na espada, dahil wala pang nakapagpalabas ng kanilang buong lakas. Ngunit ginagamit ng Sea Bright Sect ang mga aray upang mailabas ang kapangyarihan ng Heaven Sealing Sword at gawin itong panangga ng buong sekta. Nagpatuloy siya. Ayon sa mga panloob na disipulo, ang Heaven Sealing Sword ay nakalagay sa tuktok ng pangunahing bulwagan sa Beyond Heaven Island kapag hindi ginagamit. Sa tulong ng napakaraming aray, ang kapangyarihan nito ang bumubuo sa pinakamalakas na barrier ng buong sekta. Sir, tingnan ninyo. Binuksan niya ang bintana at itinuro ang malawak at payapang dagat. Sa ilalim ng karagatang iyan naninirahan ang Sea Demon. Napakalakas nito. Kaya nitong talunin ang pinakamahuhusay na eksperto ng hilagang lupain sa isang atake lamang. Minsan ay nagpakawala pa ito ng dambuhalang alon na lumunod sa daan-daang eksperto ng Genesis stage. Ngunit kahit ganoon kalakas ang Sea Demon, ni hindi nito nagawang magasgasan ang barrier ng Sea Bright Sect. Kaya nananatiling ligtas at mapayapa ang lugar na ito. Lahat ay dahil sa kapangyarihan ng Heaven Sealing Sword. Isa itong banal na espada na lampas sa pangunawa ng sinuman. Napabuntong hininga si Bailiyu. Narinig ko rin yan kaya sinubukan kong siyasatin ang barrier. Totoo nga. Kahit isang hibla ng aking Yuan Qi ay hindi makalusot. Wala akong nakitang kahit katiting na siwang na maaaring pasukin. Sa tingin ko, kahit gamitin ko ang buong lakas ko, hindi ko pa rin ito magagasgasan. Tahimik na minasdan ni Zufan ang payapang dagat. Ibig sabihin, ang barrier na ito ang naghihiwalay sa Sea Demon at sa Sea Bright Sect. Kung gusto kong makarating sa Sea Demon, kailangan ko munang sirain ang barrier. Nag-alinlangan ang bantay. Sa tingin ko kahit si Bailiyu Tian ay hindi iyon magagawa. Ahem. Biglang umubo si Bailiyu habang matalim na tinitigan ang lalaki. Agad nitong naunawaan ang ibig niyang sabihin at mabilis na ibinaba ang boses. Minsan ay mas mabuting huwag nang isama sa usapan ang kanilang patriarch. Nagningning ang mga mata ni Zufan. Kung ganoon, wala tayong ibang pagpipilian. Kailangan nating kunin ang Heaven Sealing Sword at gamitin yon upang sirain ang barrier. Steal ang Heaven Sealing Sword. Nagkatinginan ang lahat sa matinding pagkabigla. Kapag nawala ang espada, agad iyong mapapansin ng Sea Bright Sect. Lahat ng eksperto nila ay hahabulin tayo. Wala tayong magiging takas. Umiti lamang si Zufan. Ako ang kukuha ng espada, hindi kayo. Ano ang kinatatakutan nyo? Kapag nakuha ko na ito, didiretso ako sa dagat upang hanapin ang Sea Demon. Ako ang hahabulin nila.
Samantala, sasamantalahin nyo ang kaguluhan para makatakas. Pagkatapos noon, tapos na ang misyon nyo. Nag-aalalang yumuko ang isa sa mga tauhan. Sir, napakalaki ng panganib. Haharapin niyo ang Sea Demon habang hahabulin pa kayo ng Sea Bright Secti. Itinaas ni Zufan ang kamay. Utos ayon. Napabuntong hininga ang lahat. Opo, sir. Sa sandaling iyon ay may kumatok sa pinto. Lahat ay biglang kinabahan. Sino kaya yon? Isa lamang silang grupo ng mga mangangalakal. Hindi kaya naghinala na ang Sea Bright Sect? O baka nabunyag na agad ang kanilang pagkukunwari? Tumulo ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Malakas na sumigaw si Zufan. Sino iyan? Ako. Buksan mo. Napailing si Zufan. Ano na naman ang ginagawa ng babaeng iyon rito? Binuksan niya ang pinto. Pagkabukas pa lamang ay agad nang pumasok si Shangguan Kinyan, puno ng saya ang mukha. Tama nga ako. Ikaw nga talaga. Ginagamit mo ang pangalang Qianfan bilang pagkukunwari. Napangiti si Zufan ng mapait. Ngayon sabihin mo, bakit ka narito? Nakahinga ng maluwag ang lahat ng makitang kilalang kilala nila ang isa't isa. Napangiti ng mapanukso si Baliyuyu. Aba, napakaromantiko mo pala, Qianfan. Saan ka man magpunta ay may mga magandang babaeng nakakakilala sa'yo. Napatingin si Shangguan Kinyan kay Baliyuyu. Sino siya? Walang pag-aalinlang ang sagot ni Zufan. Matandang babaeng ipinadala ng mga mangangalakal para manahi at mag-alaga ng bata. Matanda ang mukha mo. Naggitngit si Baliyuyu. Ulitin mo pa yan at babaliin ko ang mga buto mo. Napailig na lamang si Zufan. Hindi iyon pinansin ni Shangguan Kinyan. Nag-aalala niyang sinabi. Sir Gu, masama ang balita. Pinaghihinalaan ka ni Sect Leader Ling. Inutusan niya ang pinakamagaling na disipulo ng Hilagang Lupain, si Ouyang Changqing, upang imbestigahan ka. Ano? Biglang naging seryoso ang mukha ni Zufan. Alam niyang naging masyado siyang kapansin-pansin kanina. Ngunit hindi niya inakalang ganoon kabilis kikilos ang mabait na matandang iyon. Kailangan niyang kumilos bago matapos ang investigasyon. Nagpatuloy si Shangguan Kinyan. At isa pa. Ano ba ang ginawa mo kay Brother Murong? Hinahanap ka rin nina Murong Li at Murong Xu. Buti na lamang at sinabi ko sa kanila ang tungkol sa espiritu ng Soaring Sword na iyong isinelyo noon. Pinapunta ko sila upang tulungan ang ama ko sa pagbubukas ng selyo. Kung hindi, kasama sana sila ngayon ni Ouyang Changqing na pupunta rito. Nanlamig ang buong katawan ni Zufan. Hindi lamang si Sect Leader Ling. Pati si Murong Li. Napakadelikado. Kung sabay-sabay silang dumating, mabubunyag agad ang kanyang tunay na pagkatao. Akala niya ay magkakaroon pa siya ng sapat na panahon upang gamitin ang katauhan ni Qianfan. Ngunit mali siya. Bawat segundo ng pananatili niya rito ay lalo lamang nagpapalaki ng panganib. Bigla siyang yumuko ng malalim kay Shangguan Kinyan. Maraming salamat, Miss Shangguan. Kung hindi dahil sa babala mo, baka napahamak na ako. Hindi ko malilimutan ang utang na loob na ito. Namula si Shangguan Kinyan. Ginawa ko lang iyon para kay Yaong Sanzig. Ngunit hindi niya mapigilan ang matamis na ngiti. Kung talagang hindi mo malilimutan ang utang na loob na yan, maaari mo bang sabihin sa akin ang tunay mong pangalan? Paano ko malalaman na seryoso ka kung hindi ko man lang alam kung sino ka talaga? Sandaling natahimik si Zufan. Tumingin siya sa mga mata nitong puno ng pag-asa. Pagkaraan ay bahagya siyang tumango. CJ. Ako si Zufan mula sa Kanlurang Lupain. Zufan. Unti-unting lumiwanag ang mukha ni Shangguan Kinyan. Tatandaan ko ang pangalang iyan. Pero huwag mo akong lolokohin. Kapag peke na naman iyan, pagsisisihan mo. Napangiti si Zufan. Tunay iyan. Ngunit huwag mong sasabihin kaninuman. Dahil sa paningin ng mundo, patay na ako. Napala. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Sinabi mong pumunta si Murong Li upang tanggalin ang selyo ng Soaring Sword. Nasaan naman ang iba? Agad siyang sinagot ni Shangguan Kinyan. Inutusan ni Brother Murong si Ouyang Changqing na sunduin ang kanyang ama para tumulong din. Napangiti si Zufan. Mabuti.
Malapit na ang digmaan. Mas maraming tutulong sa pagbukas ng selyo, mas mabilis matatapos. Nag-atubili si Xiangguan Qinyan bago muling nagsalita. Zufan, may gusto akong itanong. Noong ibinalik mo ang Soaring Sword sa Xiangguan clan, sinadya mo bang selyuhan ang espada? Umiling si Zufan. Hindi. Kinailangan kong iselyo ang espada habang nilalabanan ko yon. Pagkatapos, dahil sa kalagayan ni Yaong Sanzi, nakalimutan ko na itong alisin. Napaka-critical noon ng lagay niya. Wala na akong panahon para isipin ang iba. Tumango si Xiangguan Qinyan. Alam ko. Hindi mo kami niloko ng sadya. Sa mismong sandaling iyon, bigla siyang lumapit. At bago pa makapag-react si Zufan, marahan niyang hinalikan ang pisngi nito. Natigilan ang lahat sa silid. Maging si Zufan ay nanigas sa kinatatayuan. Para bang tuluyang nawalan ng laman ang kanyang isipan habang nakatulala sa malayo. Yuf! Biglang bumigat ang atmosfera sa silid. Tila nanigas ang hangin habang nakanganga ang lahat sa kanilang nasaksihan. Samantala, nanatiling nakatayo si Zufan, tuluyang natulala na para bang tumigil sa pag-andar ang kanyang isip. Napansin ni Xiangguan Qinyan ang kakaibang katahimikan at ang mga tingin nakatuon sa kanya. Bigla siyang namula hanggang tainga nang maalala ang pabigla-bigla niyang ginawa. Sa sobrang hiya, mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas. Nakakahiya. Matagal bago tuluyang natauhan si Zufan. Huminga siya ng malalim saka nagkunwaring walang nangyari. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at humarap sa iba. Narinig ninyo ang sinabi ni Miss Xiangguan, hindi ba? Yun narinig namin hahahan. Napatawa ng pilit ang lahat. Yumuko pa ang ilang bantay. Ngayon lang namin nalaman ang tunay na pangalan nyo, Sir Zhu. Napangiti ng mapanukso si Baliyuyu. Pero sino ang makapagsasabi kung totoo ngang Zufan ang pangalan mo? Baka isa na naman iyang peking pangalan. Napairap si Zufan. Hindi iyon ang mahalagang punto. Huminga siya ng malalim bago naging seryoso. Tatlong napakahalagang impormasyon ang ibinigay sa atin ni Miss Xiangguan. Una, parehong naghihinala sa atin sina sect leader Ling at ang magkapatid na Murong. Ikalawa, kasalukuyan nilang sinusubukang alisin ang selyo ng Soaring Sword. At ikatlo, ipinatawag na rin nila ang pinakamahusay na eksperto ng hilagang lupain, si Ouyang Lingshan. Ano ang palagay niyo? Sabay-sabay na yumuko ang lahat. Hinihintay namin ang inyong utos, sir. Napabuntong hininga si Zufan. Sa impormasyong ito, malinaw na ang ating sitwasyon. Oras na ang kalaban natin. Kapag natuklasan ng Sea Bright Sect at ng mga Murong ang ating tunay na pagkatao, halos imposible na tayong makatakas. Ngunit ito rin ang ating pagkakataon. Habang abala ang lahat sa pagbubukas ng selyo ng Soaring Sword, walang magbabantay sa Heaven Sealing Sword. Biglang sambit ng isa sa mga bantay. Sir, balak ba talaga ninyong nakawin ang Heaven Sealing Sword at sirain ang barrier? Hindi ba masyadong minamadali iyon? Umiling si Zufan. Wala na tayong oras. Kapag natanggal ang selyo ng Soaring Sword, tuluyan na tayong makukulong dito. Kung magdadalawang isip pa tayo, kamatayan lamang ang naghihintay sa atin. Kaya kikilos tayo ngayon. Napatingin siya kay Baliyuyu. Yuyu, ikaw ang kukuha ng Heaven Sealing Sword. Bahagyang nagulat si Baliyuyu. Hindi ka ba natatakot na tumakas ako dala ang banal na espada? Umaway lamang si Zufan. Tumakas ka kung gusto mo. Wala naman akong pakialam sa espada. Ang kailangan ko lang ay maibaba ang barrier upang makapasok ako sa North Sea. Ang trabaho mo ay tumakas dala ang espada at ilayo ang lahat ng hahabol. Ikaw lang ang may pinakamalaking tsansang magtagumpay dahil isa kang Sword King. Bahagyang umiti si Baliyuyu. Magandang kasunduan. Payag ako. Humarap naman si Zufan sa iba. Maghanda na kayong tumakas. Kapag nakuha na ni Yuyu ang espada, basagin ang barrier at magsitakas kayo. Naway samahan kayo ng swerte. Diretsahan ang kanyang mga salita. Alam niyang ligtas si Baliyuyu kapag nagsimula na ang kaguluhan. Samantalang ang iba, sila ang magiging pain at pagbubuntunan ng galit ng Sea Bright Sect. Ngunit mga tapat silang tauhan ng Serene Shores Trading. Handa silang mamatay alang-alang sa muling pagbangon ng kanilang samahan. Mahigpit silang yumuko. Susundin namin ang inyong utos. Ngunit kailan tayo kikilos?
Mas maaga, mas mabuti. Mariing sagot ni Zufan. Ngayong gabi. Tahimik na naghanda ang lahat para sa nalalapit na misyon. Bang! Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na katok sa pinto. Hindi iyon katulad ng mahinhing katok ni Guan Qingyan. Si Ouyang Changqing na kaya yon. Tumango si Zufan at sumigaw. Sino yan? Miyembro ako ng Sea Bright Sect, si Ouyang Changqing. Narinig kong malayo ang inyong pinanggalingan upang maghatid ng mga supply, kaya naisip kong bumisita. Sana ay hindi ako nakakabala. Magalang ang boses mula sa labas, ngunit halatang may bahid ng kayabangan. Napangisi si Baliyuyu. Isang hambog. Umiling lamang si Zufan bago binuksan ang pinto. Sa labas ay nakatayo si Ouyang Changqing, inaayos pa ang kanyang kasuotan habang may pilit na ngiti sa labi. Hahaha. Young Master Aoyang, maligayang pagdating. Isang malaking karangalan para sa maliit naming pangkat ng mga mangangalakal ang inyong pagbisita. Nagliwanag ang mukha ni Ouyang Changqing. Kilala mo pala ako? Natural lamang. Ngumisi siya ng may pagmamalaki. Ang ama ko ang pinakamalakas sa hilagang lupain, si Ouyang Linchan. At ako naman ang pinakamahusay na disipulo ng hilagang lupain. Kilalang kilala ang pangalan ko sa buong mundo. Dapat lamang na ikarangal nyo ang pagbisita ko. Napangiti ng mapait si Zufan habang napapansin ang nakangising Baliyuyu. Talagang ubod ng yabang ang pinakamahusay na disipulo ng hilagang lupain. Naman sino ba ang hindi nakakakilala sa dakilang pangalan ni Young Master Aoyang? Hahaha, masyado kang mapagkumbaba. Pero totoo naman ang sinasabi mo. Pumasok siya sa loob habang taas noo. Kayo ba talaga ay mga mangangalakal? O nagpapanggap lamang? Alam ni Zufan ang nais nitong ipahiwatig. Ngunit batid din niyang pabago-bago ang ugali nito. Kaya ngumiti lamang siya. Hahaha, napakagandang biro naman ni Young Master. Hindi nasiyahan si Ouyang Changqing. Itinuon niya ang tingin kay Baliyuyu at kay Kiawer. Siya siguro ang asawa mo. Pero ang batang iyon? Hindi ba't itinapon mo na siya dahil hindi mo tunay na anak? Biglang sumeryoso ang mukha ng lahat. Isa yung malinaw na pang-udyok. Sinusubukan niyang obserbahan ang kanilang magiging reaksyon. Kung tunay silang mag-asawa, natural na magagalit sila. Ngunit kung masyado silang kalmado, magmumukhang nagpapanggap lamang sila. Habang lihim silang inoobserbahan ni Ouyang Changqing. Biglang bumukas ang pinto ng kabilang silid. Lumabas si Kiawer, galit na galit. Ikaw ang hindi tunay na anak. Pumunta ka rito para lang magsalita ng kalokohan. Hintayin mo lang. Palalayasin ka ng tatay ko. Nanigas si Ouyang Changqing. Anong klaseng pagpapalaki yan? Hindi ba kayo naturuan ng magulang ninyo ng tamang asal? Agad na yumuko si Zufan. Patawarin niyo siya. Masyado ko siyang pinalaki sa layaw. Bata pa yan. Kung ano-ano lang ang lumalabas sa bibig. Pagkatapos ay sumigaw siya. Kiawer. Bumalik ka agad sa loob. Humingang malakas si Kiawer bago padabog na bumalik sa silid. Sa gilid, palihim na itinaas ni Baliyuyu ang hinlalaki bilang papuri. Huminga ng malalim si Ouyang Changqing. Inis na inis pa rin siya. Nagpunta siya roon upang magsiyasat, ngunit bago pa man siya makapagtanong ng maayos ay minura na siya ng isang bata. May kahina-hinala rin kaya sa batang iyon? O likas lang talagang walang preno ang bibig niya? Sa huli ay isinantabi na lamang niya ang usapin. Wala namang alam ang isang musmos. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, may sumigaw mula sa labas. Ouyang Changqing. Lumabas ka. Hindi pa tayo tapos sa laban kahapon. Napakunot ang noo ni Zufan. Pamilyar ang boses na yon. Napairap naman si Ouyang Changqing habang naglalakad palabas. Iyan mo. Isa ka sa pinakamahusay na kabataan ng kanlurang lupain. Hindi ka ba nahihiya? Isang beses lang kitang nilabanan kahapon, gusto mo na namang umulit. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw sa labas. Tumigil ka. Isang beses pa lang tayong naglaban, pero kung makaasta ka, ay para bang ikaw na ang pinakamahusay na disipulo sa buong 5 lupain. Akala mo natalo mo na ang buong kanlurang lupain? Nasaan ang hiya mo? Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Zufan. Yan mo. Narito rin ang mga tao mula sa kanlurang lupain. Masama ito. Hindi nila ako maaaring makita. Agad niyang sininyasan ang lahat.
Itinuro niya ang sarili niyang mukha, saka ang labas ng silid, at marahang umiling. Nauunawaan nilang lahat ang ibig niyang sabihin. Kung makita siya ng mga taga-kanlurang lupain, mabubunyag agad ang kanyang tunay na pagkatao. Sa labas, wala pa ring kamalay-malay si Ouyang Changqing. Ngayon sinasabi mong hindi ibig sabihin ang pagkatalo mo ay pagkatalo ng kanlurang lupain. Noong naglaban tayo kahapon, ikaw mismo ang nagsabing ikaw ang pinakamalakas na kabataan ng kanlurang lupain. Ngayong natalo ka, bigla mong itinatangging kinakatawan mo sila. Napangisisiyan mo. At ano naman? Ang hangarin ko ay maging pinakamalakas. Nakakita ako ng karapat-dapat na kalaban, kaya hindi ako titigil. Alam kong balang araw ako rin ang magiging pinakamahusay sa kanlurang lupain. Ngunit ikaw, anak ka lamang ng pinakamalakas sa hilagang lupain, tapos isang laban lang ay ipinagyayabang mo nang tinalo mo ang buong kanlurang lupain. Wala ka bang kahiyan? Namula sa inis si Ouyang Changqing. Ikaw ang walang hiya. Ikaw pa ang may ganang magsalita ng ganyan sa harap ko. Hush! Isang figura ang biglang lumapag sa tabi niyan mo. Nakangiti itong humarap kay Ouyang Changqing. Kung ikaw si Brother Ouyang, narinig ko na ang nangyari mula kay Brother Yan mo. Totoong mahilig siyang makipaglaban at mayabang din kung minsan, ngunit ikaw rin naman ang nag-udyok sa kanya na lumaban. Pagkatapos mo siyang talunin, ipinagmalaki mo pa sa lahat na natalo mo ang buong kabataang henerasyon ng kanlurang lupain. Hindi iyan asal ng isang tunay na Ginoo. Inanyayahan kami rito upang tumulong sa hilagang lupain, hindi upang maging hagdan mo sa paghahanap ng kasikatan. Ngumisi si Ouyang Changqing. Talaga ba? Hindi ako katulad ninyo na kung ano-anong ipinagyayabang kahit wala namang napapatunayan. Siya mismo ang nagsabing siya ang pinakamahusay sa kanlurang lupain, kaya natuwa akong hamunin siya. Ngunit nang matalo, puro dahilan na lang ang lumabas. Isa pa, ako na ang pinakamahusay na disipulo ng hilagang lupain. Hindi ko kailangan ang pangalan niyo para sumikat. Katawa-tawa. Sinipat niya ang bagong dating. At sino ka naman? Magalang na nagbigay galang ang lalaki. Ako si Wu Qingqiu ng Ultimate Clarity Sect sa kanlurang lupain. Kasama kong nagsanay si Brother Yan mo sa Double Dragon Manor, kaya mag-aaral kami sa isang paaralan. Biglang kumabog ang dibdib ni Zhu Fan habang nanigas ang kanyang mukha. Maging si Wu Qingqiu ay narito rin. Mukhang seryoso talaga ang kanlurang lupain sa pagtulong sa hilagang lupain. O baka naman ipinadala lamang nila ang mga kabataan upang magkaroon ng karanasan. At kung narito si Wu Qingqiu, ibig sabihin maaaring narito rin siya. Nanlamig ang buong katawan ni Zhu Fan. Napatingin si Ouyang Changqing kay Wu Qingqiu. Isa ka ring disipulo ng Double Dragon Manor. Tumango si Wu Qingqiu. Alam ko ang katayuan ng Double Dragon Manor sa kanlurang lupain. Tanging mga henyo lamang ang nakakapasok doon. Kaya gusto kong malaman gaano kakalakas kumpara kay Yan mo. Ngumiti si Wu Qingqiu. Hindi naman gaanong malaki ang agwat namin. Madalas lang kaming mag-ensayo ng magkasama. Napabuntong hininga si Yan mo. Mas malakas siya sa akin ng halos 30%. Hindi ko pa siya natatalo kahit minsan. Tumango si Ouyang Changqing. Ganito pala. Kaya ikaw ang tunay na pinakamahusay na disipulo ng kanlurang lupain. Kaya pala huli kang dumating, itinago pala nila ang pinakamalakas para sa huli. Agad na umiling si Wu Qingqiu. Hindi po ganoon, Young Master Ouyang Yi. Hindi, tama ako. Itinaas ni Ouyang Changqing ang hinlalaki habang nakatingin kay Yan mo. 10 araw nang narito si Yan mo. Kilala ko ang ugali niya, mayabang at matigas ang ulo. Kahit natalo ko siya kahapon, ayaw pa ring sumuko. Tunay siyang lalaki. Pagkatapos ay muling tumingin kay Wu Qingqiu. Ngunit ngayong siya mismo ang umaaming mas malakas ka kaysa sa kanya, malinaw na ikaw ang numero 1 sa kanlurang lupain. Napailing muli si Wu Qingqiu. Hindi pa rin niyo naiintindihan ang punto ko Hindi na kailangan ng paliwanag. Putol ni Ouyang Changqing. Hindi ba't pumunta ka rito upang ibalik ang dangal ng kasama mo? Itinaas niya ang dibdib at buong yabang na nagsalita. Ngayong hapon, maghaharap tayo sa entablado. Ang pinakamahusay na disipulo ng kanlurang lupain laban sa pinakamahusay na disipulo ng hilagang lupain. Malalaman natin kung sino ang tunay na pinakamalakas na disipulo sa buong 5 lupain.
Kapag natalo ako, babawin ko sa harap ng lahat ang mga sinabi ko kahapon. Ngunit kapag ikaw ang natalo, aaminin mong ang lahat ng kabataan ng kanlurang lupain ay yumukod sa aking paanan. At huwag mong sasabihin hindi ka rin pala ang pinakamahusay. Matagal siyang tiningnan ni Wu Qianqiu bago malamig ng ngumiti. Kung ganoon ang gusto mo, hindi ako maaaring umatras. Ngayong hapon, maglalaban tayo. Hindi sa Midheaven Island. Agad na kontra ni Ouyang Changqing. Sa entablado ng Beneath Heaven Island tayo maglalaban. Doon makakapanood ang buong Sea Bright Sect. Kung tunay ngang laban ito ng pinakamalalakas, bakit natin itatago? Mas maraming saksi, mas malinaw ang magiging resulta. Bahagyang kumibot ang mukha ni Wu Qianqiu. CJ, kung gusto mo ng kasikatan, pagbibigyan kita. Pero tandaan mo, habang mas mataas ang inaakyat ng tao, mas masakit ang pagbagsak. Tumawa lamang si Ouyang Changqing. Hindi ko pa nararanasang mabigo. Palagi akong nananalo. Palaging may palakpak at paghanga ang mga tao. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng pagkatalo. Habang inaayos ang kanyang mahabang buhok, mayabang pa niyang idinagdag. Mas mabuti pang ikaw ang maghanda sa kahihiyan. Bahagyang sumingkit ang mga mata ni Wu Qianqiu. Paalam. Pagkatapos ay umalis silang dalawa niyan mo. Tahimik silang pinagmasdan ni Ouyang Changqing bago bumalik sa bahay ni Zhu Fan. Narinig niyo yon? Hinamon ako ng pinakamahusay na disipulo ng kanlurang lupain. Wala na akong oras magsayang dito. Kailangan ko nang ipaalam sa lahat ng disipulo ang aking laban. Ngumiti si Zhu Fan. Siyempre naman. Sigurado akong magtatagumpay kayo, Young Master Aoyang. Sa loob-loob niya ay nakahinga siya ng maluwag. Salamat sa langit, aalis na rin ang hambog na ito. Kahit paano ay magkakaroon kami ng katahimikan ngayong araw. Dahil si Ling Yuntian ang nag-utos kay Ouyang Changqing na magsiyasat, hindi pa ito maaaring basta umatake hanggat wala pang ebidensya. At dahil ngayong gabi na nila isasagawa ang plano, mas mataas ang tsansa nilang magtagumpay. Ang tunay na espiya ng gitnang lupain ay hindi agad kikilos. Ngunit si Zhu Fan ay kabaligtaran. Balak niyang samantalahin ang inaasahan ng kalaban upang mabigla ang lahat. Nagkatinginan sila ng kanyang mga kasamahan at sabay nang ngumiti. Ngunit panandalian lamang ang kanyang ginhawa. Huminto si Ouyang Changqing sa pintuan. At isa pa, Steward Qian. Dalhin mo ang lahat ng kasama mo ngayong hapon. Panoorin niyo kung paano ko dudurugin ang kanlurang lupain. Huwag kayong mawawala. Napangiwi si Zhu Fan. Young Master Aoyang, malayo ang aming pinanggalingan at hindi naman kami kabilang sa inyong sekta. Mas mabuti sigurong huwag na kaming makisali sa alitan nyo. Umiling si Ouyang Changqing. Huwag kang mahiya. Bihira kayong makapunta rito. Bilang host, tungkulin kong aliwin kayo. Masyado po kayong mabait. Isa pa, mas gusto naming tahimik na pamumuhay. Hindi kami mahilig sa madudugong labanan. Biglang sumimangot si Ouyang Changqing. Hindi mo pa rin ba naintindihan? Kayong mga mangangalakal ang naglalakbay sa iba't ibang lupain. Kayo ang nagdadala ng mga balita. Gusto kong makita ninyo ang laban upang maikalat ninyo ang aking kabayanihan. Kapag mga disipulo lang namin ang nagkwento, iisipin ng iba na nagyayabang lang kami. Ano pa ang silbi ng aking tagumpay kung walang ibang makaalam? Natigilan si Zhu Fan. Matagal niya itong tinitigan bago pilit nang umiti. Tama kayo, Young Master. Napakalayo ng inyong pag-iisip. Iniisip ninyo ang opinyon ng buong mundo. Tunay kayong bayani ng hilagang lupain. Kayo talaga ang pinakamahusay. Mas lalo pang lumaki ang ngiti ni Ouyang Changqing. Eksakto. Hindi ito pagyayabang. Katotohanan lamang. Hindi maaaring itago ang tunay na kadakilaan. Kung ako, na may pambihirang talento, ay hindi makikilala ng buong mundo. Malaking kawalan yon para sa sangkatauhan. Muli niyang inayos ang kanyang buhok at tinapik ang balikat ni Zhu Fan. Maaga kayong pumunta mamayang hapon. Kapag hindi, magpapadala ako ng ibang susundo sa inyo. At huwag ninyo akong sisihin kung hindi sila kasing bait ko. Napapikit na lamang si Zhu Fan at tumango. Lintik na hambog. Gusto ko talaga siyang suntukin sa mukha. Walang kamalay-malay si Ouyang Changqing sa iniisip niya. Masayang-masaya itong naglakad palayo.
Kailangan ko nang ipaalam agad kay Sister Xui. Hindi niya napanood ang laban namin ni Yan Mo kahapon. Pero sa pagkakataong ito, makikita niya ang pinakadakila kong tagumpay. Hehe. Pagkaalis nito, napabuntong hininga si Zufan. Higit sa lahat, pinakakinasusuklaman ko ang mga taong katulad niya. Padalos-dalos, mayabang, at laging nagdudulot ng gulo. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang laman ng utak ng mga taong ganoon. Napangiti si Baliyuyu. Iyan ang problema. Kaya mong lokohin ang matatanda at tusong kalaban. Pero kapag bata at padalos-dalos ang kaharap mo, mahirap silang kontrolin. Tumango si Zufan. Ang gusto lang ng batang iyon ay makilala ng buong mundo. Kapag napakaraming taong nakatutok sa kanya, hindi mapapansin kung may ilang taong mawawala sa karamihan. At sa ugali niyang mahilig magpasikat, sigurado akong palalakihin pa niya ang simpleng laban na ito. Kapag nangyari yon, luluwag ang seguridad ng Sea Bright Sect. At iyon ang magiging pinakamagandang pagkakataon natin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Baliyuyu. Yuyu, hindi mo kailangang manood ng laban. Pumunta ka sa Beyond Heaven Island at alamin ang eksaktong kinaroroonan ng Heaven Sealing Sword. Ngayong hapon lang ang pagkakataon mo upang kabisaduhin ang lugar. Kapag sumapit ang gabi, kikilos ka. Pagkatapos ay hinarap niya ang iba. Kayong lahat. Sa oras na matapos ang laban ng hambog na yon, dumiretso kayo sa labasan ng sekta. Maghanda kayong tumakas. Naiintindihan ba ninyo? Opo. Sabay-sabay nilang sigaw. Tahimik na mangumiti si Baliyuyu habang pinagmamasdan si Zufan na maingat na binubuo ang bawat hakbang ng kanyang plano. Senior brother! Senior brother! Sa maliwanag na hapon na yon, ang entablado sa Beneath Heaven Island, na karaniwang kasya lamang ang 10,000 disipulo, ay siksikan ngayon ng mahigit 50,000 tao. Saan man tumingin ay makikita ang nag-uumapaw na sigawan. Hawak ng bawat disipulo ang tig-isang espiritual na sandata at paulit-ulit itong pinagtatama, lumilikha ng nakabibinging ingay habang sabay-sabay nilang sinisigaw ang pangalan ng kanilang idolo, Aoyang Changqing. Suot ni Zufan ang isang maskarang agila habang pinagmamasdan ang nagkakagulong karamihan. Bahagyang kumibot ang kanyang mukha. Ang hambog na iyon ang tunay na bida ng entabladong ito. Sa lakas pa lang ng suporta ng mga tao, sapat na iyon upang mabawasan ang kumpiyansa ng grupo mula sa kanlurang lupain. Tumango ang isa sa mga gwardiya sa tabi niya. Hahaha, nasa sariling teritoryo kasi siya ng Sea Bright Sect. Para siyang hari rito. Ngumiti ng mapanukso si Zufan. Totoo iyon, pero sobra na ang pagpapasikat na ito. Minsan, habang mas pinapalaki mo ang palabas, mas nagmumukha kang isang hambog na pilit tinatakpan ang sariling kakulangan. Kahit manalo pa siya ngayon, ang magiging dating ay hindi isang mapagpakumbabang taong nagsisikap umunlad, kundi isang taong nakamit lang ang gusto niya sa pamamagitan ng yabang. Sa huli, kabataan nga naman. Napatawa ang isa pang gwardiya. Sir, para kayong matandang mahilig mangaral. Napabuntong hininga si Zufan. Iyan ang tawag sa karanasang nagpapahinog sa isip at kumokontrol sa init ng dugo ng kabataan. Ngunit ganyan talaga ang kabataan, padalos-dalos at puno ng sigla. Kung gusto mong sumikat, kailangang maging katulad ni Ouyang Changqing. Mangarap ng mataas, gumawa ng pangalan para sa sarili, at huwag pansinin ang panganib sa paligid. Ang nasa isip lamang niya ay ang manguna, kahit may masagasaan pa siyang iba. Dahil doon, madali siyang mailigaw sa maling landas. Samantala, ang matatanda. Napakarami na nilang pinanghahawakan, kaya bawat hakbang ay maingat. Ayaw nilang mawala ang lahat ng pinaghirapan nila. Kaya nagiging kalmado sila. Ang kabataan ay madaling malinlang dahil sa kakulangan ng karanasan. Samantalang ang matatanda naman ay madaling manipulahin dahil sa sobrang pag-ingat. Kapag natakot silang may mawala, kahit maliit na bagay lang ang hawakan mo, kaya mo na silang kontrolin. Yumukod ang gwardiya. Maraming salamat sa inyong karunungan, sir. Ngunit napansin ko ring marunong kayong sumugal at gumawa ng malalaking hakbang. Kung ganoon, saang uri kayo nabibilang? Napatawa si Zufan. Sa matatanda. Isa akong matandang demonyo. Nag-isip sandali ang gwardiya. Kung ganoon, wala po akong nakikitang bagay na kayang magpakontrol sa inyo.
Napangiti si Zufan. Iyon ay dahil mahusay akong magtago ng kahinaan. Kapag ipinakita ko ang aking kahinaan, parang inilantad ko na rin ang leg ko sa kaaway. Maraming matatanda ang marunong magtago ng kahinaan. Pero masasabi kong, mas mahusay ako sa kanila. Napangiti siya. O baka naman, may balak kayong alamin tungkol sa akin. Nagmadaling yumukod ang lahat. Hindi po. Sinusunod lamang namin ang utos ng ikalawang batang Ginoo. Napakarami naming natututuhan sa inyo. Umiling si Zufan. Marami ng pinagdaanan si Wurandong kaya gusto niyang makapaghiganti. Dahil doon, hindi na siya basta nagtitiwala sa kahit sino. Kaya ipinadala niya kayo upang bantayan ako, hindi ba? Saglit siyang umiti. Wala naman akong pakialam. Kung hindi ko kayang itago ang mga lihim ko kahit sa inyo, mas mabuti pang magretiro na lang ako. Sabay-sabay silang yumukod. Hindi po namin gagawin yon. Hindi na yon pinansin ni Zufan. Sa sandaling yon, lumitaw si Ouyang Changqing. Napansin agad nito ang maskarang suot ni Zufan. Steward Qian, ano iyang suot mo? Ngumiti si Zufan. Ha. Nakipaglaro lang po ako sa anak ko at natalo. Parusa niya sa akin ang isuot ang pangit na maskarang ito buong araw. Itinuro niya si Kiao. Matagal siyang tiningnan ni Ouyang Changqing bago nagsalita. Bakit mo naman sineseryoso ang laro ng bata? Pumunta ka rito upang suportahan ako. Ang suot mong maskara ang magpapatawa sa mga tao. Hubarin mo na yan. Inabot niya ang maskara. Biglang humarang si Kiao. Huwag mong hawakan. Nangako si tatay. Kung ayaw mo, umalis ka. Napangiti si Zufan habang umiiwas. Paumanhin po, young master. Nangako ako sa anak ko. Bilang ama, kailangan kong tuparin ang salita ko. Tumango si Ouyang Changqing. Isa kang mabuting ama. Naalala ko tuloy ang sarili kong ama. Noong bata pa ako, pinangakuan niya akong isasakay niya ako sa balikat niya. Pagkatapos, tanong ni Zufan. Napabuntong hininga si Ouyang Changqing. Wala nang pagkatapos. Nagsinungaling siya. Hanggang ngayon, hindi niya tinupad ang pangakong iyon. Napailing siya. Kaya, pinakakinasusuklaman ko ang mga sinungaling. Kagabi nagsinungaling sa akin siyan mo. Ngayong araw, tuturuan ko ng leksyon ang buong kanlurang lupain. Natigilan si Zufan bago tumango. Napakalungkot pala ng naging kabataan nyo, young master. Nakakaawang ang maranasan yon. Tumango si Ouyang Changqing. Hindi ko pa ito na ikukwento kahit kanino. Ikaw ang una. Tinapik niya ang balikat ni Zufan bago tumingin kay Kiao. Pangakuan mo akong hindi ka magsisinungaling sa anak mo. Napangiti ng pilit si Zufan. Ipinapangako ko. Matapos siyang tingnan ng makahulugan, umalis si Ouyang Changqing. Napailig na lamang si Zufan. Lahat ng batang demonyo ay may masakit na nakaraan. Kaya pala lumaking hambog ang batang iyon. Hindi lang pala siya naisakay ng ama niya sa balikat. Nakakalungkot naman ang trahedyang iyon. Napayuko ang lahat. Hindi pa talaga nakakaranas ng tunay na paghihirap ang hambog na iyon. Biglang may sigaw na umalingaw-ngaw. Napakagarbo talaga ni Ouyang Changqing. Lumabas sa entablado siyan mo kasama ang mga piling disipulo ng kanlurang lupain. Ngunit may isang tao roon na hindi na maalis sa tingin ni Zufan. Biglang nanginig ang buo niyang katawan. Napakuyom siya ng kamao habang nanginginig ang kanyang mga labi. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Nagulat ang kanyang mga kasamahan. Sir, ano pong nangyari? Hindi sila makapaniwala. Ito ang unang pagkakataong nakita nilang nawalan ng kontrol ang laging kalmado at matalinong si Zufan. Napatingin sila sa babaeng nakasuot ng puting belo. Payat at napakahina ng kanyang katawan. Kahit ang banayad na hangin ay tila kayang tangayin siya. Dalawang dalaga ang maingat na umaalalay sa kanya upang hindi siya matumba. Samantala, buong yabang namang lumapit si Ouyang Changqing sa grupo ng kanlurang lupain habang patuloy ang nakabibinging hiyawan ng mga tao. Hindi ba pwedeng anyayahan ko ang mga kapwa kong disipulo upang panoorin ang laban ko? Ngumiti si Wu Qingqiu. Siyempre naman. Sektan nyo ito.
Karapatan inyong panoorin ng lahat ang laban ng pinakamalalakas na disipulo. Ngunit, may kasama kaming may sakit. Kapag masyadong maingay, lalala lamang ang kanyang kalagayan. Maaari bang pahupain ng kaunti ang sigawan ng inyong mga disipulo? May sakit. Napatingin si Ouyang Changqing sa babaeng nakabelo at mumisi. Siya ba? Bakit niyo pa siya isinama rito? Ganyan ba ang paraan niyo ng pagtulong sa hilagang lupain? 3 araw na ang nakalipas, inutusan ako ni sect leader na salubungin kayo. Doon ko nalaman na may dala kayong isang babaeng mahina ang katawan at wala na sa tamang pag-isip. At ngayon sasabihin mong maapektuhan siya ng kaunting ingay. Napabuntong hininga si Wu Qingqiu. Patawarin mo kami. 5 taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang asawa. Simula noon, nawasak ang kanyang isipan dahil sa labis na dalamhati. Sinubukan na namin ang lahat, maging ang mga pambihirang gamot, ngunit wala pa ring epekto. Namatay ang kanyang asawa sa isang napakalaking pagsabog. Dahil doon, kapag nakaririnig siya ng malalakas na ingay, natatakot siya. Isa ring pambihirang henyo ang kanyang asawa. Ang pinakatanyag niyang laban ay laban sa kasalukuyang pinakamahusay na disipulo ng kanlurang lupain, si Yelin. Umaasa kaming baka sa muling paglikha ng ganoong tagpo ay maibalik ang kanyang alaala. Ngunit kakaunti lamang ang kayang makipagsabayan kay Junior Brother Yelin. Marahil, isa ka sa mga yon. Kaya isinama namin siya rito, umaasang baka makatulong ang laban niyo. Biglang nagalit si Ouyang Changqing. Ano? Ginagawa ninyong gamot ang napakahalagang laban ko para lamang sa isang babaeng wala sa katinuan. Ginagamit niyo lang ba ako? Diretsong tumingin si Wu Qingqiu sa kanya. Hindi. Ang gusto naming mangyari ay talunin mo ang pinakamahusay na disipulo ng kanlurang lupain upang mapatunayan mong ikaw ang pinakamalakas sa buong 5 lupain. At habang ginagawa mo iyon, susubukan naming iligtas ang aming junior sister. Ano ang masama roon? Nagliyab sa galit ang mga mata ni Ouyang Changqing habang sumisigaw. Hindi ito isang palabas na maaari ninyong gamitin sa inyong drama. Isa itong banal na tunggalian. Anong sinasabi ninyong pantay na laban? Hindi ako magpapanggap o magpapahinay para lamang sa isang babaeng wala na sa tamang pag-isip. Mga kapatid, gusto kong marinig ang inyong sigawan. Senior brother! Senior brother! Mas lalo pang lumakas ang sigawan ng mga disipulo ng Sea Bright Sect. Walang tigil nilang pinag-umpog ang kanilang mga espiritual na sandata, dahilan upang manginig ang buong entablado sa tindi ng ingay. Ang dumadagundong na tunog ay umalingaw sa tainga ng babaeng nasa likod ng puting belo. Nanginig si Chu Qingcheng sa matinding takot. Mahigpit siyang yakap ng 2 dalagang umaalalay sa kanya habang pilit siyang pinapakalma. Punang lungkot ang kanilang mga mata. Naggitngit si Wu Qingqiu. Ouyang Changqing. Anak ka ng isang marangal na angkan. Hindi mo ba alam na ang pagliligtas ng isang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa anumang laban? Magkakampi pa tayo. Hindi mo ba kayang gawin kahit ang maliit na pabor na ito? Mariing umiling si Ouyang Changqing. Hindi ako kailanman urong. At lalong hindi ako magiging bahagi ng maliit niyong palabas para lamang sa isang baliw na babae. Sumagot si Wu Qingqiu. Hindi siya maluloko ng isang peking laban. Nasubukan na namin yon noon. Maaaring nawala ang kanyang katinuan pero hindi ang kanyang mga mata. Ang gusto lang naming makita ay ang parehong mabangis na laban na minsang naganap sa kanlurang lupain. Naniniwala kaming ikaw lang ang kayang gumawa niyon. Wala kaming hinihingi kundi ibigay mo ang buong lakas mo. Napakahirap ba niyon? Tumalikod si Ouyang Changqing, ayaw magbigay kahit kaunti. Bam! Isang binatang naglalabas ng mabagsik na aura ang lumakad pasulong. Si Yelin. Malamig ang kanyang titig habang nakatingin kay Ouyang Changqing. Wala akong interes sa laban ng pinakamahuhusay na disipulo ng kanlurang at hilagang lupain. Tinanggap ko lang ang laban sa isang ordinaryong tao na gaya mo alang-alang kay Sister Qingcheng. Pero ngayon, mukhang kailangan mo talagang maturuan ng leksyon. Hindi ka pa karapat-dapat maging kalaban ko. Kumunot ang noo ni Ouyang Changqing. Ikaw ba ang pinakamahusay na disipulo ng kanlurang lupain? Umiti siya ng malamig. Mabuti. Halika at subukan mong turuan ako. Kung isa ka lang ding nagpapanggap, pananagutin ko si Wu Qingqiu pagkatapos kitang talunin.
Kahit sino pa ang magpakilalang pinakamahusay sa kanlurang lupain. Isa-isahin ko kayong lahat hanggang matagpuan ko ang tunay. Senior brother ang pinakamalakas. Senior brother ang pinakamalakas. Muling umalingaw ang nakakabinging sigawan ng libu-libong disipulo. Sa bawat hampas ng ingay. Mas lalo lamang nanginig si Chu Qingcheng sa yakap ng dalawang dalaga. Nagnitngit ang buong grupo ng kanlurang lupain. Samantalang si Yelin ay halos hindi na maitago ang pagnanais na pumatay. Tahimik na nagsalita si Shui Ruohua habang yakap si Chu Qingcheng. Bumalik na lang kaya tayo. Hindi siya dapat narito para maranasan pa ito. May luha sa kanyang mga mata. Walang magawa ang iba kundi tumango. Tutol na tutol si Ouyang Changqing. Kung mananatili pa sila rito, mas lalo lamang masasaktan si Chu Qingcheng. Ngunit, iisa ang iniisip ng lahat. Kailangang maturuan ng leksyon ang hambog na si Ouyang Changqing. Pun sila ng galit. Gusto nilang bugbugin ang mayabang na yon. Ngunit walang pakialam si Ouyang Changqing. Sarili niyang sekta ito. Sarili niyang teritoryo. At higit sa lahat, nasa kanya ang bilang. Habang nagkakatitigan ang magkabilang panig, may isang kamay na dahan-dahang umabot sa harapan ni Chu Qingcheng. Isang lalaking nakasuot ng maskarang agila ang mahinang nagsalita. Binibini. Mas tahimik sa lugar kung saan ako nakaupo. Gusto mo bang doon tayo manood? Hindi dapat palampasin ang laban ng dalawang pinakamalalakas na disipulo ng dalawang lupain. Napatingin si Shui Ruohua sa kanya bago ngumiti ng alanganin. Salamat, sir. Pero kailangan ni Qingcheng ng katahimikan. Ibabalik ko na lang siya. Nainis si Ouyang Changqing. Steward Qian, bakit mo pa isasama ang baliw na babaeng yon? At saka, kahit pinili ko ang upuan mo, hindi rin naman tahimik doon. Kapag nagsimula ang laban at mawalan siya ng kontrol, kayo rin ang mahihirapan. Biglang sumigaw si Shui Ruohua. Ano ang sinabi mo? Wala lang sa sarili si Qingcheng. Hindi siya baliw. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Nagalit din ang lahat ng naroon. Lahat ng tingin ay puno ng puot. Ngunit hindi iyon pinansin ni Zhu Fan. Tahimik siyang tumingin kay Chu Qingcheng habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Talagang tahimik doon. Maniwala ka. Magiging ligtas ka roon. Huminga ng malalim si Shui Ruohua. Pinahahalagahan namin ang kabutihan nyo. Pero natatakot si Qingcheng. Hindi siya nagpapahawak sa mga estranghero. Bigla siyang natigilan. Huminto ang panginginig ni Chu Qingcheng. Unti-unti siyang kumalma. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang maputing kamay. Sa harap ng lahat, siya mismo ang humawak sa malapad na kamay ni Zhu Fan. Paano nangyari yon? Nanlaki ang mga mata ni Shui Ruohua at ng buong grupo ng kanlurang lupain. Mula nang mamatay ang asawa ni Chu Qingcheng at tuluyang masira ang kanyang isipan. Hindi na siya halos nagpapalapit sa kahit sino. Tanging ang dalawang kapatid na babae lamang niya ang kaya niyang samahan. Ngunit ngayon, sa isang estranghero, siya mismo ang kusang lumapit. Bakit? Kahit nga ang mga taong kilala niya ay kinatatakutan niya. Mahinang bumulong si Yelin. Kuyay. Siya lamang ang nakaalam na buhay pa si Zhu Fan. Tinitigan niya ang lalaking may maskarang agila na may halong pananabik. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, nakabalik na si Kuya. Mahigpit na hinawakan ni Zhu Fan ang kamay ni Chu Qingcheng at dahan-dahan siyang inakay papunta sa kanyang upuan. Lahat ay natulala. Sa bawat hakbang, parang pinipilas ang puso ni Zhu Fan. Umalis ako upang ilayo siya sa sakit. Ngunit ngayon, napagtanto kong ako mismo ang naging dahilan ng pinakamalalim niyang pagdurusa. Nagkamali ba ako? Humahampas ang puting belo ni Chu Qingcheng sa hangin habang tahimik siyang sumusunod kay Zhu Fan. Sa kabila ng napakalakas na sigawan sa paligid, payapa ang kanyang puso. Pamilyar na pamilyar ang pakiramdam ng kamay na yon. Para bang iyon na ang kanyang buong mundo. Habang hawak niya yon, wala siyang kinatatakutan. Maaaring wala na siyang maalala. Hindi niya alam kung sino ang lalaking iyon. Hindi rin niya kilala ang mga taong nasa paligid. Ngunit minsan, nag-isa ang kanilang mga puso. At ang ugnayang iyon, hindi kailanman naglaho.
Hindi man niya makita ang kanyang mukha. Sa kanyang puso, alam niyang siya ang taong para sa kanya. At siya rin ay para rito. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, inakay ni Zufan si Chu Qingcheng sa dating inuupuan ni Baliyuyu. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kiaoer. Kiaoer, batiin mo ang iyong ina. Agad na sumigaw si Kiaoer. Ina! Naramdaman ni Kiaoer ang pambihirang lambing sa mga mata ni Zufan. Napabuntong hininga ang isa sa mga gwardiya. Sir, akala namin ay isa lang kayong tuso at walang awa. Ngayon, nakita naming may malambot din pala kayong puso. Pero ipinakita rin niyo sa amin ang inyong kahinaan. Tumango si Zufan. Ngunit hindi siya magiging kahinaan ko. Mula ngayon, hindi ko na siya iiwan. Kakailanganin muna nilang apakan ang bangkay ko bago nila siya masaktan. Ako ang magiging kalasag niya. Habang buhay pa ako, walang sinuman ang makakagamit sa kanya laban sa akin. Malabong nakatingin si Zufan kay Chu Qingcheng. Hindi niya alam kung naiintindihan ba nito ang kanyang mga salita. Nanatiling walang laman ang kanyang mga mata. Payapang-payapa ang kanyang mukha. Parang isang sanggol na mahimbing na natutulog. Ngunit, bahagyang nanginig ang kamay nitong mahigpit na nakahawak sa kanya. Hindi malaman ni Shiro Ohua at ng iba kung paano sila tutugon. Hindi nila maintindihan kung bakit napakatahimik ni Chu Qingcheng sa piling ng isang estranghero. Ngunit, hindi pa rin nila nakilala si Zufan. Para sa kanila, 5 taon na siyang patay. Alam naman ng mga gwardiya ang dapat gawin. Nang makita nilang aalalayan ng 2 dalaga si Chu Qingcheng, tahimik silang umurong at pumwesto kasama ng ibang disipulo upang panoorin ang laban. Muling sumigaw si Ouyang Changqing. Ngayong naayos na ang problema sa babaeng may diferensya sa pag-isip. Maaari na tayong magsimula. Pero inulit ko, hindi ako magpapahina ng laban. Muling umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigawan ng mga disipulo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nanginig si Chu Qingcheng. Mahigpit niyang hawak ang kamay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Lalo lamang itong ikinagulat ni Shiro Ohua. Samantala, umakyat si Yelin sa entablado na may malamig na ngiti. Tinitigan niya si Ouyang Changqing. Kung ganoon, hayaan mong turuan kita ng tamang asal, young master. Ayokong mapahiya ang aking nakatatandang kapatid dahil hindi ko napangalagaan ang aking hipag. Magkaharap sina Yelin at Ouyang Changqing sa malawak na entablado, habang ang mga nakatatandang opisyal ng sekta ay sabay-sabay na bumuo ng isang napakalakas na hadlang upang ihiwalay ang kanilang laban sa mga nanonood. Kaagad na naputol ang nakakabinging hiyawan ng libu-libong disipulo. Hindi na ito makapasok sa loob ng arena kung saan nakatayo ang 2 mandirigma. Sa himpapawid, usap-usapan ng mga nakatatandang eksperto ang nalalapit na laban. Isa ang kinikilalang henyo ng kabataang kanlurang lupain, at ang isa naman ang pinakamahusay na disipulo ng hilagang lupain. Talagang nakakatuwang panoorin kung sino ang mananaig. Hahaha! Ako'y tataya kay Changqing, sagot ng isa. Mula pagkabata ay sinanay na siya sa Heaven Sealing Sword Art, at personal pa siyang pinalaki ni Ouyang Lingshan. Samantalang ang Double Dragon Manor ay tumatanggap lamang ng mga piling disipulo kapag malalaki na sila. Nahuli na sila sa pinakamahalagang yugto ng pagsasanay. Bukod pa roon, nawala pa ang Vaulting Sword, kaya wala silang pagkakataong matutuhan ang tunay na Vaulting Sword Art, kitang-kita na ang magiging resulta. Ngunit umiling ang isa pa. Huwag kang magmadali. Totoong malaking bentahe ang maagang pagsasanay upang maituwid agad ang masasamang gawi sa paglinang. Ngunit iba ang paraan ng kanlurang lupain. Pinipili nila ang pinakamahusay sa pinakamahusay at bawat isa ay may natatanging talento. Ang likas na katangian ng Vaulting Sword Art ay pagkakaisa at pagkakasundo. Dahil dito, kapag natutuhan nila ang sining ng Vaulting Sword, lalo lamang lumalakas ang kani-kanilang natatanging kakayahan. Iyon ang dahilan kung bakit nakagagawa sila ng mga pambihirang henyo. Pero wala na nga ang Vaulting Sword. Kahit ganoon, narinig kong ang pinakamagaling nilang disipulo ay may talento na kayang tumbasan kahit walang Vaulting Sword Art. Talaga? Mas lalo tuloy akong nasasabik makita kung hanggang saan makararating ang purong talento laban sa isang taong lumaki sa ilalim ng kapangyarihan ng isang banal na espada.
Dahil sa walang tigil na pagpapakalat ni Ouyang Changqing ng balita tungkol sa laban, gaya ng inaasahan ni Zhu Fan, maging ang maraming matatandang eksperto mula sa Beyond Heaven Island ay dumalo rin. Nakalutang sila sa himpapawid, tahimik ngunit puno ng pananabi. Hindi man sila kasing ingay ng mga disipulo sa ibaba, pareho rin silang gustong malaman kung sino ang tunay na pinakamalakas na kabataang disipulo. Huminga ng malalim si Yelin bago ngumiti kay Ouyang Changqing. Mauna ka na. Baka sabihin pa ng iba na inaapi ko ang mahina. Napangisi si Ouyang Changqing. Matapang ka rin. Ikaw na nasa ikalawang antas lamang ng Soul Harmony Stage, nagmamalaki sa harap ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung paano ka naging unang disipulo sa ganyang kababang kultibasyon. Habang nagsasalita siya, palihim naman niyang sinusuyod ng tingin ang mga manonood. Bakit wala pa rin siya? 2 oras pa akong nagmakaawa bago siya pumayag. Nasaan ka na, Sister Xue? Napansin Yelin ang kanyang pag-aalinlangan. Anong hinahanap mo? Natatakot ka ba? Agad siyang suminghal. Huwag mong ipagkamali. Isa akong eksperto sa ikawalong antas ng Soul Harmony Stage. Nanaginip ka yata kung iniisip mong matatakot ako sa isang nasa ikalawang antas lamang. Ngunit kahit ganoon, patuloy pa rin niyang hinahanap sa karamihan si Murong Xue. Sayang naman ang napakalaking palabas na inihanda ko kung hindi mo rin pala mapapanood, Sister Xue. Sa kabilang panig ng isla. Patakbong hinihila ni Shangguan Qinyan ang kamay ni Murong Xue. Sister Xue! Bilisan mo! Magsisimula na! Napabuntong hininga si Murong Xue. Isang hambog lang naman ang muling nagpapasikat. Ano bang ikinakasabik mo? Ngumiti si Shangguan Qinyan. Alam kong si Ouyang Changqing ang pinakamalakas na disipulo sa Hilagang Lupain. Halos walang tumatagal ng 5 galaw laban sa kanya. Pero ang kalaban niya ngayon ang pinakamahusay sa Kanlurang Lupain. Baka ngayon lang tayo makakita ng tunay na magandang laban. Hindi mo ba gustong makita kung gaano kalalakas ang mga kaedad natin? Maganda ang dahilan niyang iyon. Ngunit pagdating nila sa arena, hindi ang entablado ang hinahanap ng kanyang mga mata. Kundi, si Zhu Fan. Iyon lang talaga ang pakay niya. Nabalitaan niyang naroon ang grupo ni Zhu Fan upang manood ng laban. Kaya ginawa niyang dahilan ang panonood upang maisama rin si Murong Xue. Hindi man lang siya nag-alala na baka makilala ni Murong Xue si Zhu Fan. Naniniwala siyang siguradong naghanda na ito ng maayos. At kapag nakita na niya si Zhu Fan, iiwan niya agad si Murong Xue at poprotektahan ito. Perpekto ang plano. Ano pa ba ang maaaring magkamali? Samantala, walang kamalay-malay si Murong Xue sa tunay niyang pakay. Tahimik niyang pinag-aaralan ang 2 mandirigma. Yan. Sa huli, malakas talaga si Ouyang Changqing. Napakahambog niya at mahilig magpasikat. Pero perpekto ang pagpapalaki sa kanya. Mula 5 taong gulang pa lamang ay isinailalim na siya ng kanyang ama sa pagsasanay upang maunawaan ang Heaven Sealing Sword Art. Kahit ako, hindi ako tatagal ng 20 galaw laban sa kanya. Nagulat si Shangguan Qinyan. Ibig sabihin, matatalo ang pinakamahusay na disipulo ng Kanlurang Lupain. Tumango si Murong Xue. Nagpapakita lamang iyon kung bakit pinalaki niya ang laban na ito. Kapag natalo niya ang pinakamahusay ng Kanlurang Lupain, magiging kinikilalang pinakamahusay na disipulo sa 4 na lupain. Hindi nakapagtatakang ipinagdiriwang niya ito. Napangiti si Shangguan Qinyan. Ikaw naman ang pinakamalakas sa timog na lupain. Kung pati ikaw ay umaaming matatalo, ibig sabihin natalo na rin niya ang kabataan ng timog. Sa silangan naman, si Shangguan Yulin sana ang pinakamalakas. Pero kahit buhay pa siya, hindi rin siya ubra laban sa'yo. Kaya ang natitira na lang ay ang Kanlurang Lupain. Napabuntong hininga si Murong Xue. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ayaw kong manood. Isa lang itong palabas para lalo siyang magpasikat. Napatawa si Shangguan Qinyan. Kapag nanalo siya, Sir! Napatingin si Xue Ruohua kay Zhu Fan habang nanginginig ang kanyang tinig. Magkakilala na ba kayo ni Qincheng noon? Mula nang mawala ng ulirat si Chu Qincheng, iniiwasan na nito ang sinumang lumalapit sa kanya. Ngunit sa lalaking ito, siya mismo ang kusang lumapit. Higit pang nakapagtataka, kahit ang mga matagal na niyang kakilala ay hindi kayang makuha ang ganoong pagtitiwala.
Iisa lamang ang maaaring ibig sabihin nito. Napakalapit ng lalaking ito kay Qin Cheng, mas malapit pa kaysa sa kanilang mga kapatid sa sekta. Mahinang sumagot si Zhu Fan. Masasabing malapit kami pero hindi ko pa rin matanggap na matapos ang napakaraming taon ganito na pala ang kanyang kalagayan. Tumango si Shui Ruhua. Kaya pala isa pala kayong matalik na kaibigan ni Qin Cheng. Napabuntong hininga siya. Napakabilis magbago ng buhay. Napakarami niyang pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Nang mamatay ang kanyang asawa, hindi na niya napigilan ang sarili. Isa-isa niyang ikinuwento ang lahat ng dinanas ni Chu Qin Cheng sa loob ng 5 taon. Parang matagal na niyang kinikimkim ang lahat ng sakit at ngayon lamang siya nakatagpo ng taong mapaglalabasan ng kanyang sama ng loob. Tahimik lamang na nakinig si Zhu Fan. Bawat salitang naririnig niya ay tila punyal na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Sa bawat paghihirap na ikinukwento tungkol sa kanyang minamahal na asawa, lalo siyang nasasaktan. Ngunit kinagat niya ang kanyang labi at pinilit pigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ibinulong na lamang niya ang lahat ng sakit sa kaibuturan ng kanyang puso. Tahimik din yumuko ang iba pang naroroon. Habang pinagmamasdan nila si Zhu Fan, dama nilang bawat kwento ay tila pumapatay rito ng paunti-unti. Sa kabilang panig ng arena, patuloy ang walang humpay na sigawan at palakpakan ng napakaraming manonood. Ngunit sa maliit na sulok na yon, tanging katahimikan, dalamhati at lungkot lamang ang naghahari. Paminsan-minsan ay bahagyang nanginginig si Chu Qin Cheng habang nakikinig sa kwento ni Shui Ruhua. Unti-unti siyang sumandal sa balikat ni Zhu Fan. Hindi na napigilan ni Zhu Fan ang sarili. Sunod-sunod na bumagsak ang kanyang mga luha. Sa napakaraming taong naging asawa niya si Chu Qin Cheng. Ngayon lamang niya nagawang ialay ang sariling balikat upang sandalan ng kanyang pagod na asawa. At sa lahat ng buhay na kanyang pinagdaanan, wala pang sakit na maihahambing dito. Abala naman ang karamihan sa walang tigil na pagsigaw para sa nalalapit na laban. Walang nakapansin sa tahimik na dalamhating nagaganap sa isang sulok. Biglang pumutok ang mga buko ng kamao ni Yelin habang malamig niyang tinitigan si Ouyang Changqing. Akala ko pa naman may malasakit ka nang sabihin mong baka mainayan si Sister Qin Cheng. Pero ngayon, napagtanto kong ginawa mo lang ang lahat ng palabas na ito para magpasikat sa isang babae. Napakawalang hiya mo. Mas pinili mong magpasikat sa isang mababaw na babae kaysa tumulong sa isang taong naghihirap. Bilang tagapagmana ng isang sagradong halimaw, isinusumpa kong tuturuan kita ng leksyon ngayon din. Galit ding sumagot si Ouyang Changqing. Sino ang tinatawag mong mababaw na babae? Nilait mo ang babaeng mahal ko. Hindi kita palalampasin. Sumabog ang kanyang aura. Binalot siya ng makapal na bughaw na liwanag. Napakabigat ng presyon nito na halos hindi makahinga ang mga tao. Kahit ang hadlang sa paligid ng entablado ay halos hindi na kayang pigilan ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Ito ang bunga ng matagal niyang pagsasanay sa Heaven Sealing Sword Art. Nagbuni ang buong arena. Iyan ang ating senior brother Changqing. Siya ang magiging pinakamahusay sa lahat. Ngunit walang kahit katiting na takot sa mukha ni Yelin. Bahagya siyang umiling. Kasabay nito ay umalingaw ang isang malalim na dagundong ng dragon mula sa kanyang katawan. Sumiklab ang naglalagablab na gintong apoy. Tinupok nito ang kanyang buong katawan habang naglalabas ng napakainit na init. Maging ang mga nasa labas ng hadlang ay napaurong dahil sa matinding temperatura. Nagsimulang mabaluktot ang mga batong sahig. Samantalang ang mismong entablado ay nahati sa dalawa. Ang isang bahagi ay nabalot ng nagyelong Heaven Sealing Domain ni Ouyang Changqing. Ang kabilang bahagi naman ay naging mundo ng naglalagablab na decimating golden flame ni Yelin. Nagbanggaan ang dalawang napakalakas na aura. Ngunit walang nanaig. Nagpantay sila. Napasinghap ang buong arena. Unti-unting nawala ang sigawan. Napalitan ito ng bulungan ng pagtataka. Akala ng lahat ay isa na namang madaling panalo ni Ouyang Changqing ang kanilang masasaksihan. Ngunit ngayon, may isang tao nang kayang makipagsabayan sa kanyang aura. Napangiti rin ang mga nakatatandang eksperto. Tunay ngang karapat-dapat ang pinakamagaling na disipulo ng kanlurang lupain. Mukhang magiging mahaba ang laban na ito. Halos mapatalon sa tuwa si Shangguan Qinyan. Sister Xu, hindi pala gaya ng sinabi mo. Mukhang hindi basta-basta mananalo si Ouyang Changqing. Napangiti si Murong Xu.
Mukhang ganoon nga. Hindi ko akalain sa tuyong kanlurang lupain ay may lalabas na ganitong klaseng henyo. Palihim na napangiti si Shangguan Kinyan. Kung ganito na ang tingin mo sa isang taga-kanlurang lupain, paano pa kaya kung makita mo si Zufan? Ngunit muling nagsalita si Murong Xue. Gayunpaman, ang ipinakita nila ay nagpapatunay lamang na magkapantay ang kanilang pundasyon. Hindi pa nito masasabi kung sino ang mananalo. Ang tunay na labanan ay nasa mga technique, cultivation method, at mga galaw. Si Ouyang Changqing ay anak ng pinakamalakas sa hilagang lupain. Hindi problema sa kanya ang mga iyon. Pero ang batang iyon mula sa kanluran. Napangiti lamang si Shangguan Kinyan. Hintayin na lang natin ang resulta. Sa unang pagkakataon, nagminming ang mga mata ni Murong Xue. Napalitan ng tunay na interes ang dati niyang kawalang pakialam. Samantala, napangiwi si Ouyang Changqing. Hindi niya inaasahang may makakatapat sa kanyang aura. Sumulyap siya kay Murong Xue bago muling tumingin kay Ylin. Minamaliit kita kanina pero iba ka pala sa lahat ng nakalaban ko. Hindi ito ang palabas na gusto kong mangyari. Pero dahil nanonood si Sister Xu, hindi ako maaaring mapahiya. Kailangan kong tapusin ito agad. Kapag tumagal pa ang laban, ako lang ang magmumukhang katawa-tawa. Sa isip niya, ito ang unang kalabang hindi niya maaaring maliitin. Kumuyom siya ng kamao at mabilis na sumugod. Tumawa si Ylin. Maling tao ang pinili mong kalaban kung suntukan ang gusto mo. Boom! Nagbanggaan ang suntok at sipa. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong arena. Maging ang hadlang ay nanginig sa lakas ng salpukan. Pareho silang umatras. Ngunit habang kampanteng inunat ni Ylin ang kanyang gintong braso na nababalutan ng kaliskis. Bahagyang nanginginig naman ang paa ni Ouyang Changqing dahil sa matinding sakit. Lintik. Bakit napakatigas ng katawan ng batang ito? Hindi man lang kinaya ng pinatibay kong katawan gamit ang Heaven Sealing Sword Art. Halimaw ba siya? Napansin iyon ng mga manonood. Senior brother natalo sa unang salpukan. Maging ang matatandang eksperto ay namangha. Kahanga-hanga ang batang iyon mula sa kanlurang lupain. Ngayon ko lang nakita si Changqing na napasama ang lagay. Isang henyo na lumilitaw lamang minsan sa 1,000 taon. Ngunit biglang may malamig na boses ang nagsalita. Hindi lang siya ang may talento sa kanlurang lupain. Nagulat ang lahat. Exalted Heiran! Bakit nandito kayo? Hindi ba tumutulong pa kayo sa Shangguan clan upang alisin ang selyo ng Soaring Sword? Kaswal lamang na kumaway si Heiran. Napakahirap ng selyong iyon. 3 araw at 3 gabi na kaming buong lakas na nagtatrabaho pero hindi pa rin namin mabuksan. Lumabas lang ako para magpahangin at si matandang bae muna ang pumalit. Nagbigay galang ang lahat. Napakahirap ng inyong ginagawa. Ngunit ano ang ibig ninyong sabihin? May iba pang mga disipulo sa kanlurang lupain na kasing galing niya. Tumango si Heiran. At higit pa roon. Na ba? Kung ganoon, bakit hindi siya ang pinakamahusay? Napabuntong hininga si Heiran. Dahil ang tunay na pinakamalakas. Matagal nang namatay. Kung nabubuhay pa siya. Naniniwala akong siya sana ang magiging ikalawang invincible sword. Siya sana ang pag-asa nating pigilan ang ambisyon ng gitnang lupain. Ngunit wala na siya. Nagkatinginan ang lahat. Hindi nila malaman kung paniniwalaan ba ang sinabi ni Heiran. Kung ang pangalawang pinakamahusay ng kanlurang lupain ay kaya nang ipitin ang pinakamahusay ng hilagang lupain. Gaano pa kaya kalakas ang tunay nilang numero 1? Dito muna natin puputulan ang ating novela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.